Hello mga kaibigan at welcome po sa aming video. Narito kami ngayon para sa isang adventure at ating bisitahin ng ilang lugar sa Negros. Kaya samahan nyo kami at ating tingnan ang mga napakagandang lugar na aming pupuntahan. Kasama ng aming mga kaibigan, ang una naming sadya sa Bacolod City ay para sa isang awarding event. May drama. Total pupunta na lang naman kami sa Bacolod, nagdesisyon na lang kami ni Mrs. na pasyalan na lang ang ilang magagandang lugar sa Negros. Dahil sa madami na nagsasabi sa amin na parati lang kaming gumagala, napag-isipan na namin gawan ito ng video at i-share sa inyo ang aming mga experiences. Kaya tara at samahan nyo kami sa aming 4 na araw na adventure sa Negros. First destination, Bacolod City. Pero bago makarating doon, dito nga pala kami sa Dumangas Port dadaan patawid papuntang Bacolod City. Di namin in-expect ang dami ng mga sasakyan sa araw na ito, kaya na-delay kami ng ilang oras. So ngayon, nandito pa rin kami sa port ng Dumangas. So yun nga, mula 11 AM hanggang 3. So nandito pa rin kami ngayon, so delay talaga. So siguro mga 4 hours na kami nagantay. Hindi namin in-expect na ganito, which is may schedule pa kaming 5 para sa event namin. So yun nga, sabi ng bantay dito, maraming mga sasakyan at mga truck sa araw na to. So yun. Kailangan siguro magpa-reserve. So kung pupunta or may balak din kayo, so Early pa dapat. mas early pa, mas maganda para at least Ilang oras pa. halos yun nga, magpa 5 hours na kami dito, so plus ng Yung biyahe. Nagdo-loading pa. Nagdo-loading. So 1 hour pa siguro. siguro mga 1 hour din, no? Tama. So yun lang. So kung may balak din kayo, so agahan nyo na lang para at least maging maaga lang kayo. Yun. Second time na namin pumunta sa Bacolod. Pero ito yung first time namin sumakay ng ferry na may dalang sasakyan. Nung una, di talaga namin alam kung ano yung uunahin o gagawin. Nagtanong kami at sinabi sa amin ng security guard na kumuha muna kami ng Coast Guard clearance at magbayad ng arastre. Buti na lang nandun si Kuya. So parang kinausap lang namin, so nakasakay kami. Or makakasakay kami. So yun lang. Okay. $7 PM ang aming event na pupuntahan at na-delay pa kami ng ilang oras. 6 PM na dito at nandito pa rin kami sa barko. 30 minutes pa para makarating sa Bacolod City. Dito na lang sila nag-makeup sa barko para pagdating diretso na. Mapalad tayo at maganda ang panahon at hindi maalo ng dagat. Ayon sa Google Map, nasa 27 kilometers ang layo ng Dumangas Port papunta sa Bacolod Port.
Halatang kakaunti lang ang mga sasakyan at truck na nakapark sa Bacolod Port kumpara sa Dumangas Port. Di ako sure if ganito ba lagi or nagkataon lang. Malapit 2 oras ang biyahe namin mula Dumangas Port hanggang Bacolod City. Late na kaming dumating para sa aming event, pero okay lang, at least makakapunta. Pagkatapos ng event namin, ay nagpagala-gala muna kami sa Bacolod City bago kami pumunta sa kondo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad kami sa kanilang kapitolyo. At napakaganda, nakakamanghang struktura, parang Malacanang. City of Smile! So, nandito kami ngayon sa Upper East, Bacolod. Kumbaga, sa Iloilo, ito yung parang Mandurriao, yung Mega World din. So, dito makikita, may mga condominium, may mall. Hindi ko alam kung mall yan or bowling center. Sa aming ikalawang araw, inalaan namin ito para sa isang sikat na tourist destination na malapit sa Bacolod City. At ito ang tinatawag na The Ruins. Around 15 minutes lang ang travel namin mula sa Bacolod City papuntang The Ruins. Kaya, tara at tingnan natin ang pinagmamalaki ng Talisay City. Dito pala sa Ruins, pwedeng mag-held ng mga event, kagaya ng mga wedding, ng mga birthday. Tapos kung gusto niyo mag-photoshoot, pero pwede rin dito. Kasi yung venue nila napakalawak, tapos maganda. Carabao Grass. Tapos meron din silang resto dito, pwede kang mag-order ng mga snacks or kahit ano siguro kung ano yung available sa kanila. Tapos meron din nagbabanda dyan, may nagtutugtog, may singer din. So, yun. Magandang vibes dito. Maraming tao. Especially ngayon, linggo. So, family day. So, alam mo na. Pero siguro para sa akin, mas maganda dito pagkahapon kasi hindi mainit. Tapos, yun. Maraming tao. Ang The Ruins ay ang ancestral mansion ng mayamang negosyante na si Don Mariano Ledesma Lacson.
na itinayo sa 440 hectares na plantasyon ng asukal sa Talisay City, Negros Occidental. Itinayo ito noong unang bahaging 1990s bilang pag-alala sa kanyang Portugis na asawa na si Maria Braga Lacson na namatay habang nanganganak. Noong Second World War, sinunog ito ng mga gerilang Pilipino bilang countermeasure upang pigilan ang mga Hapones na gawin nila itong military headquarters. Sinunog nila ito ng 3 araw at ang pinaka-intensyon nila ay sunugin ito hanggang maabot. Next destination, Don Salvador, Benedicto. So kakaalis lang namin sa unit na nirent namin. Time check. Time check is about 9:10. So 9:10. dapat mga alas 6 alis na kami, pero yun nga medyo natulog pa kasi napagod. So ngayon lang na kami nakaalis. Kasi iniwasan namin yung traffic dun sa Bacolod City, which is sana mga 1.5 hour lang yung biyahe namin, pero ayon sa map, sa Google Map, magiging 2 hours siya kasi kinonsider na yung traffic. Pero sige, okay lang para at least nakapagpahinga na maayos. Kilala ang Negros Oriental bilang the sugar capital of the Philippines o di kaya sugar bowl of the Philippines. Kasi kitang-kita nyo naman na halos puro tubo ang nakatanim dito. Hekta-hektarya ang mga tubo dito na halos sa buong biyahe namin hindi nawawala sa paningin namin ng mga ito. Paakyat na kami sa Don Salvador. So habang umakyat kami, parang naalala namin yung Sagada. experience namin sa Sagada. Kasi ang daan, liko-liko, tapos paakyat, matatarik. Pero
enjoy pa rin. Maganda yung view. So, ayos. Nandito na kami ngayon sa Lions Head or Lions Park dito sa Don Salvador. Salvador. So hindi pa ramdam dito yung lamig actually. Mainit. Medyo mainit pa. So nandito kami ngayon sa may overlooking. Okay, dito meron silang rice terraces. Tapos doon sa baba meron ding ilog. So yung tunog ng ilog abot hanggang dito. Yan. Sa layo nga ng biyahe namin, ginutom ang mga person. So naganap muna kami ng makakainan at nakita namin itong restaurant na nasa bangid. Sa sobrang gutom namin, nag-order kami ng 2 kalderong kanin. Sa harap ng restaurant, meron palang waterfalls. Ito ang Malatanog Falls. Dahil sa ulan ng ulan, hindi namin na-enjoy ng husto ang biyahe namin dito. Hindi na rin namin napuntahan ang ilan pang mga tourist destination. Hapon na at kailangan na naming umalis papunta sa aming tutulugan. Kung nag-enjoy kayo sa aming video, please like, share, and follow o subscribe. At siya nga pala, hindi pa nagtatapos ang Negros story natin. So please make sure to hit the notification bell para ma-notify kayo once na na-upload na natin ang last part ng adventure na to. Maraming salamat and stay safe!